Ikalawang Korinto chapter 5 verse 11 to 21. Ang title ay Nakipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Dahil sa alam kong nararapat tayong matakot sa Panginoon, sinisikap kong hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay kong pagkatao at inaasahan kong ako'y kilang-kilala rin ninyo. 12. Sinasabi ko ito hindi upang muling ipagmalaki sa inyo ang aking sarili, kundi upang bigyan kayo ng katuwiran para maipagmalaki ako. At ang masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmalaki, kundi ang mga nakikita ng mata at hindi ang tunay na pagkatao. 13. Kung parang sira man ang isip ko, ito'y alang-alang sa Diyos. At kung matino, ito'y sa kapakanan ninyo. 14. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan. Ngayon, malaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. 15. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. 16. Kaya gayon ang pagtingin namin kanino man ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. 17. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. 18. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinibilang niya akong kaibigan, di na kaaway, at hinirang niya ako upang panbalikin sa Kanya ang mga tao. 19. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo, at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. 20. Kahit ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y binibilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen.